Nagsisisi sa pagdinig ng Senado umunoy overpriced body-worn cameras na binili ng Philippine Ports Authority. Para talakayan, makapanayam natin si PPA General Manager J. Daniel Santiago. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Igan. Magandang umaga, Ma'am Susan. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayong umagang to. Sabi po ni Senador Raffy Tulfo, overpriced ang biniling body-worn cameras. Ang halagang 168 million pesos. Bali, tig 879 pesos, 1,000 pesos daw ang bawat camera. Tama ho ba ito? Well, unang-una, Igan, unfortunately, mukhang mali yata yung mathematics na naibigay ng staff ni Senator Tulfo sa kanya kasi although tama po yung numero na 168.8 million pesos yung buong project, medyo mali po yata na yung buong project ay i-divide mo lamang sa number ng camera. Dahil yung pong system, hindi lang naman po yung camera yun, Meron po tayong back-end system po dyan, Meron Opo. po tayong internet and satellite connectivity, meron po tayong network servers po dyan, meron po tayong system monitors, may warranty, may training, etc. po, So, hindi po yata tama na yung buong amount, i-divide mo lamang doon sa numero ng camera para po parang analogy ko po dyan, Igan, pinakasimpleng maisip ko po, bumili ka ng kotse, 4 ang gulong, tinanong sa'yo magkano ang halaga ng gulong, ang ginawa mo yung buong value ng kotse dinivide mo sa 4 na gulong at yun ang sinabi mong presyo ng gulong, mali po yata yun. Dumaan ho ba sa proseso yung pagbili nitong body-worn cameras, GM? Tama po, Igan, yan po ay dumaan po sa regular procurement process po natin. Yan po ay nag-public bidding po tayo dyan. At yan po ay dalawang phase po yan, isa noong 2020 at isa noong 2021 at mahigit 5 taon na po. Wala naman pong nasabi o wala naman pong kahit anong observation ng Commission ng Audit yan. Opo. At simula nang ito'y gamitin ng PPA, naging pakinabang ba dito? Positibo naman po, GM? Yes, Igan, in fact, ang rason po kung bakit nag-implement po tayo dyan, dahil marami po tayong reklamo nung way back po ng mga 2017, 2018 na sinasabi po ng mga port user natin, lalo na po yung mga cargo trucks po, na sila daw po ay nakikikilan either ng police, ng enforcer, ng security guard, etc. So tayo po ay nag-implement yan at yan po ay naka-on po yan habang ang isang port police officer ay naka-deploy ay siya on duty. Naka-on po yan at yan po, Igan, hindi po katulad ng ibang body-worn camera yan na meron lamang po memory card. Tapos pagbalik mo sa opisina at saka mo i-upload. Real time pong namomonitor po yung lahat po ng kilos ng ating port police officers po dyan. Opo. At masasabi ko po, naging effective po yan na nabawasan po, kundi man nawala po yung mga issue na mga alegasyon ng pangingikil sa mga driver. At yan po ay nagagamit din sa evidence gathering pag meron po tayong na i-intercept either ng drugs o ng mga smuggled na produkto. Opo. Hindi na po kailangan yung telepono lamang ng port police officer natin ang ginagamit. Yan po ay hindi po niya namamanipula yan at yan po ay diretso po sa system po natin. Sa PPA head office, maski siya po ay halimbawa nasa Zamboanga o siya ay nasa Cagayan de Oro, automatic po makikita po natin yan sa PPA head office po. So simula na ginamit ito, may mga natanggal na bang tiwaling kasapi ng PPA, GM? Well, ang nangyari po diyan, ang nagagawa po natin diyan as a result naman po niyang as a result po niyang body-worn cameras natin, masasabi ko po na tumaas po ang moral at integridad po ng ating mga port police officers. At yun naman po kung meron pong natanggal na tiwala, ang mga natanggal po natin diyan, Igan, mga security guard po na nakita po natin may ginagawang hindi maayos. Okay. Doon po sa mga nila, sa mga binabantayan po nila. Okay. May nabanggit din sa pagdinig, nakabili ng body cameras ang PNP pero 135,000 pesos lang kada unit. Yung supplier ba ng PNP nagbid din sa inyo sa PPA? Hindi ko po alam, Igan, kung yung detalye ng procurement po ng PNP. Nung unang-una po, sabi ko nga, ang unang kailangan tignan din dyan, kailan ba binili ng PNP yan kumpara sa kung kailan po binili ng PPA kasi kailangan tignan din po natin yung inflationary factor dyan. Pangalawa, ano po ba yung sistemang binili ng PPA kumpara sa binili ng PNP? Baka naman po hindi apples to apples yan. Okay. Itong Boston Home Incorporated, ang best option na sa pagbili ng mga body cam, GM Santiago? Well,
sila po, based, after po nung bidding, sila po ang nadetermina po ng ating Bids and Awards Committee Opo. na lowest qualified bidder po. No? Sila po yung pinaka-kwalipikado na nagbigay po ng pinakamababang presyo. No? Okay. Masabi ko lang, Igan, para lang po ma-dispute yung ano, no? At saka para ika nga ma-establish din naman yung credibility ng supplier. Oo. As late as June 2024 po, yan ang kontrata po natin, 2020 and 2021. Pero as late as June 2024 po, yan pong Boston Home mismo, ay nabigyan din po ng kontrata ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nagkakahalaga ng 1.1 billion o mahigit 1,000% ng halaga ng kontrata kumpara lamang po doon sa nakuha nila sa PPA. No? At kung sa tingin po namin, sila pumasa sa Bangko Sentral ng Pilipinas na alam din naman po natin napaka-stricto, sa tingin naman po namin siguro may kredibilidad po yung supplier po na yan at yan naman po ay na-i-deliver po nila ng buong buo. Hanggang ngayon po, wala naman tayong problema sa sistema. Gumagana po siya at nagagamit. Opo. At yan po ay dineliver nila na hindi po tayo nagbabayad ng kahit na anong down payment, Igan. Wala po Opo. tayong kahit na anong proyekto sa PPA na nagbabayad tayo ng down payment. May request ba kayo ng additional body cams pa, GM? Well, wala, sa ngayon po, wala po. No? Kasi Okay. ang limitado po din ang number ng body cameras natin sa number po ng port police natin. At sa ngayon po, ay medyo based po sa plantilla natin, ay malapit na po nating mapunuan yung plantilla po natin ng port police. So hindi muna po tayo kukuha po ng panibagong body-worn camera. Kung maaari po siguro, mangyayari lang dyan yung pong mga consumables lang, ano, yung mga nasira Okay. na parte. Halimbawa, may mga camera po dyan na nabagsak o nalubog sa tubig, baka yun po siguro. Ito ba pwede mo i-repair din sa Bureau of Customs para masawata na rin yung corruption doon? Well, sana nga po na mapansin din po ng Bureau of Customs yan at kami naman po ay willing makipag-ugnayan sa Bureau of Customs para ma-demonstrate din po nila yung mga sistemang nagawa po natin sa PPA na masasabi ko po ay talagang nakapagpaayos naman po ng sistema at ng proseso po sa ating mga pantalan, Igan. Okay. Maraming salamat, PPA General Manager J. Daniel Santiago. Ingat po kayo. Maraming salamat, Igan. Ingat po kayo. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.